Nagtipon-tipon sa Korte Suprema ang ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw para questionin ang legalidad ng pag-aresto ng ICC sa dating Pangulo. Habang ang ilang kaanak naman ng mga biktima ng war on drugs, inaabangan na rin ang confirmation of charges hearing sa ICC. At live mula sa Quezon City, may Express Report si Camille Samonte. Camille, nasan ka ba ngayon at anong update dyan? Wala sa akin at hindi po sa kanila. Kaya wala po talagang pag-asa. Ruth, naghahanda na yung ilang kaanak ng biktima ng war on drugs para sa kanilang watch party nga mamayang gabi. Sabay-sabay nilang panonoorin ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Pero bago yan, lalahok muna ang ilan sa kanila sa isang art therapeutic action dito sa Commission on Human Rights kasama ang FARA o Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Ayon kay FARA Secretary General Edgar Cabalitan, mahalagang maproseso ng mga biktima ang kanilang trauma, lalo sa panahon ngayon na muling natatalakay ang extrajudicial killings ng war on drugs. Kaya namang itong art activity na gagawin nila ay makakatulong daw para maihayag ang kanilang pangungulila sa kanilang biktimang kaanak at panawagan na rin na makamit ang hustisya. Kanina naman, nagtipon sa Korte Suprema ang ilang taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Panawagan nila ay resolbahin na ang mga nakabinbing petisyon na kumekwestiyon sa legalidad ng pag-aresto ng ICC sa dating Pangulo. Naniniwala silang dinukot ang dating Pangulo. Sana raw ay palayain at pabalikin na sa Pilipinas si Duterte. Samantala, naglabas ng panibagong desisyon ang pretrial chamber kaugnay ng request ng defense team ni Duterte na maglabas ng ikalawang bersyon ng DCC o yung document containing the charges at pre-confirmation brief na may kaunting redactions. Hiniling ng depensa na maisapubliko ang mga partikular na impormasyon tungkol sa ilang testigo at ideklara kung pumayag sila na humarap sa paglilitis. Pero sabi ng pretrial chamber, kailangan protektahan ang kaligtasan ng mga testigo maging ang kanilang physical at psychological na kalagayan. Iginiit din ng chamber na ang inilabas na DCC na may reductions ay sapat na para maunawaan ng publiko ang kaso. Ruth, nakapag-sumite na rin itong sa ICC ang prosecution team ng kanilang ikatlong listahan ng ebidensya laban kay Duterte. Ruth? Yan pong Express Report ni Camille Samonte. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.